Season 2 of Anything Goes with DJ Happy is finally here, and you don't want to miss this. We're talking fresh topics, new perspectives, and new line of guests. You never know what's coming, and that's the fun part. Get ready for anything because dito sa Anything Goes, dito tayo ay masaya at si Lord lang ang bida. Pagpapala pa more and keep the faith, everyone. God bless us all. Alright, a blessed evening to each and everyone. Welcome to Anything Goes with DJ Happy on GCCF. Dito muna, that's right, dito po muna tayo mga viewers, dito po sa bansa natin, dito po sa ating lupang sinilangan, ang mahal nating Pilipinas, and of course, sa mga brothers and sisters natin, ang mga OFWs na nasa ibang bansa, wherever you are, whatever the things that you are doing right now, take care po sa inyo. God bless at patuloy po kayong manalig sa Panginoon. And maraming salamat muli sa inyong pag-tune in dito po sa programang ito, Anything Goes with DJ Happy on GCCF. So, first up, we want to thank our partners. Unang-una po, Wingspired Unlimited Chicken Wings and Chicken Pops. Be inspired. Be Wingspired. Luminosa Health and Wellness Drink. Specifically po ang kanilang stem cell powder drink na napakasarap, napaka-refreshing. So hanapin nyo po ang kanilang FB page, Luminosa Stem Cell Powder Drink. And last but not the least, of course, RCA Build Pro, redefining collaborative architecture. Maraming salamat po muli sa aming mga partners. Ito pa po ang ating mga bumubuo po ng ating programa na ito na Anything Goes. Unang-una po si Miss Mara Panganiban, ng ating New Ministries Chairperson. Si Mr. Jen Mendillo and Mr. EJ Mahipu, si Maestro, ang ating executive producers. Si Mr. Ryan De La Serna and si Mr. James Raymond Rapiz, ang ating director, no? And of course, si Mr. Sean Abela, new multimedia chairperson ng Central United Methodist Church. And last but not least, again, sa ating mahal na administrative pastor, walang iba po kundi si Reverend Rani Jacinto. Maraming salamat po muli sa Central United Methodist Church, sa GCCF or God's Children Christian Fellowship, sa patuloy po na pagsuporta sa programang nito, Anything Goes with DJ Happy on GCCF. Kaya dito muna. Isa pa po pala ang ating check out po natin ang ating YouTube channel po. Unang-una po, Happy Hernandez and Trip Moto na ano po ito, motorcycle vlog po ni Mr. Jen Mendillo, one of our executive producers po sa programang ito. Hanapin nyo po sa YouTube ang mga channels po na ito. Of course, pinopromote ko rin po no, yung mga sa Spotify po, ang aking album, In My Life You Came. Nandun po 6 na songs. Please do check it out. It's a worship and praise song. Christian song po ito. Kaya kung may time po kayo, gusto nyo pong pakinggan, gusto nyo pong mabless, hanapin nyo lang po Happy Hernandez or In My Life You Came. Okay, nandito na po ngayon tayo sa very beefy na portion ng ating programa. I can assure you, no, mga viewers, very informative po itong magiging conversation namin ng aking special guest for this evening. Unang-una po, she is no, a member po ng Vesper Service, an active member po ng Vesper Choir, no? One of the mahuhusay po na choirs po ng Central United Methodist Church, Vesper Choir, headed by, of course, Miss Francis Blances and Mr. LG Blances, no, ang choir conductor and conductress. Also, masasabi nating CKD victor or survivor or fighter, no? Patuloy po na lumalaban po siya
sa CKD, no? So mamaya explain po niya kung ano po yung CKD. So konting may suspense, no? Kasi pag sinabi ko kaagad kung ano yung CKD, sa mga hindi pa po nakakaalam nun, magiging very much of a spoiler yon. Kaya right now, please welcome CJ Luis. Alright, kamusta naman CJ? How are you doing? I'm doing great, thank you. Yan, good evening nga pala, no. Thank you for being here with us, no, dito po sa Anything Goes podcast, dito po sa Central United Methodist Church. It's an honor actually for me and for the whole team na makasama ka namin because ako in my behalf, personally, pag nakikita ko yung mga vlogs, no, mga vlogs niya, so mamaya siya magkikwento. Yung mga nakikita ko yung mga vlogs niya, very inspiring, lalo na sa mga makaka-relate kung ano yung ikikwento ng ating special guest na si CJ Luis. Now, CJ, can you tell more about yourself? Tell us something more about yourself. Sige. Hi, I'm CJ. So, bagong member lang ako ng Central United Methodist Church. It started in 2022. I was a dialysis patient. I was at my weakest and looking for some place para sa comfort, and I found it here. And before ako mag-dialysis, nag-work ako ng mga 8 years siguro sa BPO. Yan. And in 2020, I was diagnosed of chronic kidney disease stage 5. So yan po yung CKD, no? Yes. For FYI. Yan. And nag-dialysis po ako ng 3.5 years, and by God's grace, last year po ako na kidney transplant, April 2024. And I'm on my 10th month na as a kidney transplant warrior. Wow. Actually, no, Facebook friend ko si CJ, and of course, churchmate ko dito sa Central United Methodist Church. Nung nalaman ko yung kanyang situation, no, yung naging condition niya, kasi nakaka-relate din ako kasi meron ako mga friends and family members din na dumaan sa ganyang yung pinagdaanan mo, pero hindi sila umabot sa yung, let's say, parang achievement na rin, no? Yung pinagdaanan mo as a kidney transplant patient, no? Naging ganon. Most of the time, yung mga kakilala ko, they only take medicines, Yung medication lang talaga sila. So yung case mo talaga, no? Kidney transplant. So doon ako na-fascinate ako. Ito yung tanong ko, no, CJ. Do you think na yung pagiging kidney transplant, no, yung let's say yung ikaw yung nag-receive, di ba? Receiver noon. Do you think na mas may leverage or mas may advantage ka ba ngayon conditionally sa condition mo sa health compared sa mga hindi pa dumadaan dyan or hindi sila, let's say, hindi sila pwedeng dumaan sa ganyang proseso? I think may mga ganun, di ba? Yes. They only go on medications. Sa tingin mo, do you have the advantage? Napakagandang tanong po, no? Yes po. Sobrang laki ng advantage. Physically, no, kung makikita mo ako or kung nakita mo na ako before kung ano yung itsura ko, nung nagda-dialysis pa lang ako, sabi nga nitong mga kasama ko sa GuadF, ayan, yung mga kaibigan ko, yung kulay ko daw ay maitim, tapos parang nagva-violet, tapos dry. Yes. Pero nung nag-kidney transplant ako, bumalik yung kulay ko sa dati. Nung panahong wala pa akong chronic kidney disease. Unang-una yan, no, physical, pag titingnan mo lang siya. And then, sa pakiramdam namin ng mga kidney transplant, mas malakas na kami kumpara before. Kasi noon, nung nagda-dialysis pa lang ako, lagi akong nahihilo. Okay. Kung makikita mo ako naglalakad sa daan, iisipin ng mga tao, lasing ako. Yan. Kasi maliban po mayroon kasi akong neuropathy na isang complication ng pagdadialysis kung saan na-damage yung aking nerves. Actually, humina yung yung kalahati ng katawan ko from waist down. Tapos mas mahina yung left side. May umabot pa nga sa time na hindi ako nakakalakad. Pero salamat sa Diyos na unti-unti namang nag-improve. Kita mga ngayon nakakapaglakad ako na mag-isa kahit walang kasama. Pero noon kailangan ko talagang may kasama. Mayroon ding bumubuhat sa akin. Ayun. Tapos, so talagang pala, no? Before, ibang-iba yung CJ ngayon.
Kesa yung time na talagang pinagdadaanan mo pa yun, nandun ka pa sa stage na gano'n, ano? Talagang you are weakened. Talagang mahinang-mahina ka ang dating Yes. mo. What about, talagang payat ka rin noon, nung time na yun? Namayat din po talaga ako. namayat nun. talaga. Lalo nung ano ko, first 2 years ko sa dialysis. Okay. Makikita mo yung itsura ko, sobrang itim ko, tapos payat. Mhm. And during those times kasi nagkaroon ako ng tuberculosis. It's tuberculosis sa hepatobiliary sa liver. Mayroon din ako sa lungs. Oh. Yan. Nagka-pneumonia din ako. Nagkaroon ako ng vertigo. Sunod-sunod 'yon. Kaya yun yung time na parang susuko na talaga ako. Yeah. And ito, no, I'm not an expert, no. I'm not a doctor, no. I'm not a nephrologist. Ito pala. Nephrologist. Yeah. Siyempre, di ba, pag call center. Nephrologist, yan. So, I'm not an expert. Pero yun nga, di ba, kasi we know, alam natin pag yung kidney, siya yung apektado, di ba? Siya yung root ng problema, apektado yung immune system mo, di ba? That's true, di ba? Yes, that's Oo. true. Yes. Kasi sa akin, di ba, parang aside from the liver, sinasala niya, di ba, yung mga nutrients, yung mga food. Yung liver din parang yun din yata yung function niya. Now, yung may mga yung mga nephrologists or nasa medicine, so you can write in the comment section, tell us what you know. Pwede po kayong mag-suggest kasi para pare-pareho po tayo matuto, no? Kasi we are excited, no, especially si CJ and ako. We are excited to learn more about itong mga sitwasyon na to, yung mga CKD patients. And of course, yung mga may nanonood tayo na nakaka-relate, no? So that's why ngayon nandito si CJ. Yung nga, sabi niya kanina, yung condition niya before is very different than now. Nang dati, mahina siya, lagi ka nahihilo, no? Totoo po yan. Let's say yung psychological mo, parang confused ka, may ganun bang situation? Yes, that's okay. true. Kaya nga pag may na-encounter kami na yung parang galit sa mga comments kasi, di ba, nagvo-vlogs kami, ganyan. And sometimes, nagbibigay kami ng mga suggestions dun sa mga group ng dialysis, ayan, or sumasagot kami tapos may sasagot sa'yo ng pagalit or parang illogical. Mas iniintindi na lang namin kasi dumaan din kami sa ganun May confusion, emotionally, hindi nila mabalance yung sarili nila, tsaka yung mentally, talagang, parang kasing may damdamin ka na galit. True. Ganon. Kaya, intindi, pag more understanding sa kanila. Yan. Yun nga, yung galit ka, emotionally rin. Kasi, di ba, yung you are worried din dahil yung meron kang condition na ganyan, na sa tingin ko, yung what will happen to you in the future, di ba? Ano mangyayari sa akin? Yung mga ganun, di ba? No? Kaya, it's no laughing matter, totoo, di ba? Talagang hindi po biro-biro yung CKD, no? Or yung chronic kidney disease patients, lalo na yung mga dumadaan sa ganitong sitwasyon. Now, CJ, yung nga, natanong ko sa iyo, no? Yung pagiging difference nung isang kidney recipient, no? Guaranteed na ba ito sa tingin mo na this will keep you up? Let's say, yung talagang ma-prolong talaga yung buhay mo forever, kung meron man forever, gano'n. Yan. So hindi natin tinatakot yung no? This is information actually. I'll be transparent. Kapag ka nag-kidney transplant ka kasi, sobrang laki ng mababago sa buhay mo, no? Mas maganda, mas malakas ka, mas marami kang time sa ibang bagay, mas marami kang time para i-build yung career mo, marami kang energy, makakapag-save ka pa. Actually sa akin mas less yung gastos ko ngayon. Kahit sinasabi nila na mas malaki yung gastos pag nag-kidney transplant ka. So, it depends. And, panghabang buhay pa, well, yung survivor naman po ng mga kidney transplant, yung survival rate, according to the doctors naman nasa 90%. So, mataas po siya. Pero mayroon pong iba na hindi na kakasurvive maaring dahil sa infection. Kaya po, kailangan po namin na sobrang mag-ingat dahil nagtitake kami ng mga anti-rejections na talagang pinapababa yung aming immune system para yung katawan namin hindi niya kalabanin yung bagong kidney. Kasi in that scenario,
Kapag kinalaban niyo yung kidney namin, magdudulot po ito ng rejection and eventually babalik sa dialysis or maaring mas malala pa. Ayun. Kaya kung kami man nag-iingat, cautious kami sa mga pagkain, lumalayo kami minsan sa inyo, it's because nakita namin na may red flag. So, iingatan namin yung sarili namin. Ganon. Napakaganda, no? Very informative, no? Na yung sabi mo nga kanina, yung rejection, no? Ng body. So, pwede rin, pwede ko sabihin na kailangan compatible din. Yung, let's say, yung na-receive mo, no? Kailangan maging compatible sa system mo. Yes. No? Diba? Parang kasi yung nabanggit mo, yung rejection, kasi pwedeng yun din yung factor din, no? Maging case din yun. Kaya ka nagtitake ng anti-rejection Oo, because ayun, anti-rejection, technically, yung pong kidney na yun, it does not belong to your body. So parang kalaban siya nung mga ng katawan mo. It does not belong to your body, kaya papababain mo yung immune system, ganyan. And also, before kidney transplant, kasi merong workup po na tinatawag. So, it's a series of laboratories at saka procedures na gagawin kung saan i-clear ka ng bawat specialist, halimbawa sa liver, sa heart, sa lungs, bibigyan kanila ng clearance to ensure na safe ka. Walang problema sa mga organs na to, pwede kang mag-proceed sa kidney transplant. And during this process din, dito mo malalaman kung compatible kayo ng donor. Yes. And very remarkable, no, sa case mo kasi hindi naging problema sa iyo yung talagang maging yung candidate para magkaroon na yung malagay sa maging kidney transplant as a kidney transplant patient, di ba? Kasi meron akong kakilala niyan, yun yung gusto rin mangyari. Papatransplant na lang siya pero hindi siya pinayagan kasi hindi daw parang let's say hindi daw kakayanin ng body niya. Yun yung sinabi. Yes. Siguro nandun na din yung age, siguro, no? Looking at you, I know you're still young. So, naging factor din siguro yun, ano? Factor, maybe, kasi pag mas bata ka, di ba, mas healthy yung katawan mo. Pero sa condition ng mga chronic kidney disease patient, parang it does not matter kung anong age mo kasi yung mga complication na yun dumarating talaga sa'yo. Kahit anong age mo, mas bata ka, mas matanda ka, yung complication darating sa'yo yan. Mayroon nga ako nakilala na 7 years kidney transplant na siya. He was 70 years old plus. At nagpa-transplant siya nung 67 years old siya. So, and yes, katulad nga na sinabi mo, depende po yun sa kondisyon ng katawan mo. Kaya nga during the workup, malalaman nila kung may mga sakit ka pang iba. Kung yung sakit na yun, pwede pang gamutin, ginagamot naman po nila yun. Doon mo malalaman kung pwede kang mag-undergo ng kidney transplant. And, syempre, ito matanong ko na lang, no? Yung expenses niyan, di ba? Hindi siya, di ba? Talagang yan off the charts, di ba? Masabi, totoo yan no? Expenses. So, totoo po yan, hindi po siya, hindi siya laughing matter, no? Pagiging isang CKD patient. Pero, we are happy, no? And we are glad that you are here with us, no? Yung tulad niya na i-share mo, na ibabahagi mo yung naging experience mo, yung naging buhay mo, naging condition mo noon physically, emotionally, mentally, no? And very challenging yun, no? As a Christian, di ba? Ngayon, of course, paano ba yun? Yung mga panahon ba na yun na ikaw ay, you are still suffering? Let's say, suffering stage ka, yung hirap na hirap ka. Na-challenge ba yung faith mo sa Panginoon? Yan ang gusto kong i-share. Pero okay lang ba na dugtungan ko yung sinabi mo kanina? Being a CKD patient, dialysis or transplant, it's very challenging financially. Totoo po yun. Pero sa mga nakakarinig po nito, wag po kayong mawalan ng pag-asa. Marami pong paraan para makahingi ng medical assistance. Katulad namin, kami mga nag-kidney transplant, katulad ko wala naman akong binayaran sa ospital. And totoo, during the workup, malaki yung gastos. Pero nakuha namin siya sa mga guarantee letters or mga assistance from the government. Yun, parang it's a promissory note siguro ang tawag doon na pangako ng gobyerno na sila yung magbabayad noon. So pwede kang makakuha ng gamot, pwede kang magpa-laboratory na gobyerno yung magbabayad. Ayun. So wag po kayo mawawalan ng pag-asa. Ayan. And yun nga yung blessing talaga God will provide
God will always provide eh. Yun nga, sabi nga ni CJ, huwag kayong mawawala ng pag-asa. The more na parang iniisip nyo na hopeless na, lalo kayong mag-cling sa Panginoon. And here we are, no? Ito, living proof natin na example talaga ito. Di ba? Na pinagdaanan niya yon. But, lumalaban pa rin, of course, si CJ. Yes. Pero nandito siya ngayon upang to shed light sa mga viewers natin na nakaka-relate sa ganitong sitwasyon ngayon. Kaya yun nga, sabi ni CJ, huwag po tayo mawalan ng pag-asa. Instead, let us continue to research, no? To yung ano natin, pagbutihin pa natin lalo yung pag-alaga natin sa katawan. Di ba? Now, yun nga, napunta tayo dyan, yung pag-alaga sa katawan. Now, CJ, ano yung mga, let's say, magbigay ka nga ng pro tips sa ating mga viewers na ano yung mga tips mo to maintain yung situation mo, condition mo ngayon? Ma-maintain yung health ng yeah, kidney, ganyan. yeah. So just recently nga na-share namin yan sa mga sa ibang tao, no, yung 8 golden rules na galing sa ating ano yan? Philippine Society of Nephrology. Isa na dun yung kailangang hydrated ka, well hydrated, no? Okay. Yeah. Uminom ka ng maraming tubig as much as possible. Umiwas din sa mga herbal. Okay. Yes. And yung mga antibiotics po, isa rin po ito sa mga causes ng kidney damage. So you mean yung sa case nyo pala ang herbal, something herbal hindi siya hindi siya nakakatulong. No. Sa amin po hindi na talaga siya kasi yung kidney namin sira na. So ang herbal kasi, lalo na yung mga supplement, no, yung mga process na siya. Yeah. It's very concentrated. Sa amin, struggle talaga namin yung mag-maintain ng electrolytes. So kasama dyan yung potassium. So unang-una potassium po yung maapektuhan kapag nag-take kami ng mga yan. Yan. And alam na po natin kapag sobrang taas or sobrang baba ng potassium, tendency nun, titigil yung pagtibok ng puso. Oh, yeah. Yan. So yun nga, keep yourself hydrated with yung talagang tubig lang, no? So pag sinabing hydrated, hindi soft drinks, hindi alak, yung mga ganun, di ba? Hindi yung mga kung ano-ano. Water lang talaga. Specific water, let's say mineral water, purified water, alkaline. Kahit basta tubig. Basta water lang. Okay. Tapos, i-monitor po ninyo yung inyong mga blood sugar at saka yung inyong high blood, especially kung alam nyo na may history kayo sa family nyo ng high blood at saka diabetes. Kasi according po sa pag-aaral po nila ay ang main reasons or main causes po ng chronic kidney disease is diabetes at saka hypertension. Kaya nga yung CKD laging secondary. Merong diabetic chronic kidney disease secondary to diabetic nephropathy, mga ganyan. Or chronic kidney disease secondary to hypertension, mga ganyan. So, kung mayroon na po kayong history na ganyan at saka may history din kayo ng obesity, please monitor it. Yeah. Kahit na wala kayong nararamdaman sa katawan nyo, kayo yung nasa high risk na talaga na magkaroon ng mga ganitong sakit. So, ayun nga, obesity, no? So, watch nyo po yung inyong timbang, yung weight nyo. No? Kaya, wag po tayong masasaktan pag tayo ay nasasabihan minsan na, uy, besh, tumaba ka. Di ba minsan gano'n, na-offend, no? Minsan may reason din yun, kasi you have to keep yourself fit, para maiwasan yung mga sakit na ganyan. Posible talaga yan, di ba? Posible, lalo sa panahon natin ngayon. What about the food, yung mga foods? Siyempre, sa food, iwasan ng mga ultra-processed food. Yeah. Kasi recently nga na may natendan kami ng mga seminar na isinusulong yung pag-prevent ng non-communicable diseases, which is caused by ultra-processed food. Ito yung mga pagkain na masyado na pong malayo sa original na forma nila. Kasi pinrases na, tapos sobrang layo. So, siguro kung ako na lang, mas maganda kung natural na lang talaga yung kakainin natin. Yan, gulay, prutas, karne na binili mo sa palengke. Yun talagang yung tama no? Kasi yung sa mga mall, hindi mo rin masasabi, di ba? Hindi ko naman rin sure, pero kasi, I think pag sa malls,
masasabi natin best quality yan eh. Kaya lang, yung best quality, parang may mga preservatives eh. I think, I don't know, correct me if I'm wrong, pero it can be possible, pwede namang hindi. Pero yun nga, yung sabi nga ni CJ, mas mabuti nga kung ganun din lamang sa palengke na lang. No? Yung talagang, yung fresh na pinitas, tinravel, tapos nilatag na sa wet market. Di okay na, bibilin mo na lang, titimbangin na lang. Yup, lulutuin na lang. Mm-mm. Yun kasing mga processed food na yan, syempre may preservative po True. talaga yan. Mm-mm. Kaya yung sinasabi lagi sa amin ng mga doktor marami po talaga silang asin. Mm-mm. Kaya, ayun, kung mahilig ka sa processed food, mga noodles, ganyan, noodles ang taas ng ano niya, salt, salt niya. So, kung mahilig ka sa mga ganun, tapos araw-araw mo pa siyang kinakain, tandaan na maaari itong mag-cause ng hypertension. Ngayon, kung consistent kang kumakain nito, malamang nag-spike na yung high blood mo. At kung yung high blood mo na yun hindi nagagamot, kasunod nun po ay maaring masira yung iyong kidney. Also, I think sugar, bawal din, Yes, di ba? tama po. Kasi usually, ang naiisip natin, pag yung sa kidney, laging niisip salt lang eh. Di ba, no? Sige nga, pwede mo nga explain sa mga viewers natin bakit ang sugar din hindi tama para sa isang kidney patient? Hindi naman po siya talagang bawal, kundi kung ano ba yung epekto nung laging mataas yung sugar. Kasi tandaan po natin na yung isa sa primary causes ng chronic kidney disease ay diabetes. Yeah. Yun po. So, pero yun nga kahit na ba nagiging factor din siya, nakakadagdag sa problema. Kung, let's say nandoon ka sa sitwasyon na ganyan, you are a CKD patient. Mas mabuti iwasan mo na lang talaga, no? Iwasan mo na lang. Ngayon, kung hindi ka naman din patient, nasa iyo din yun. It is a matter of discipline na kung hindi mo naman kailangan kumain ng masyadong sugar, hindi rin masyadong maraming salt, huwag kang kumain, di ba? Yung kailangan Moderation balance lahat, moderation. Para sa CKD po or dialysis patient, it's not totally na binabawal naman yung sugar kasi may mga time nga na nag-hypotensive kami. Hypotension. Okay. So, bumababa yung BP namin at normally ang ginagawa sa amin, pinapainom ng Coke or pinapakain ng matamis. Like chocolate, ganun. Okay. So, nasa ano lang po talaga siya pagbabalance. Kaya nga mga pasyente po, sobrang importante na every month lagi kayong laboratories. Kasi out of the result ng laboratory nyo, malalaman nyo po kung balance ba yung electrolytes nyo. And kung hindi po siya mag-balance, ay kailangan nyo talagang magpa-check up din, required yan every month, para si doktor naman po ninyo ay ma-adjust yung mga gamot nyo or madagdagan kung kailangang dagdagan. So sa isang CKD patient, importante din ba doon na kailangan maayos yung tulog mo? Siyempre, kailangan po yun. Kaya lang po sa mga CKD, may madalas or mayroong mga time na mahirap matulog. Katulad ng sabi nga nila, kapag mababa daw yung hemoglobin, mahirap matulog. At kung mayroon kang ibang iniinda sa katawan mo, mahirap ding matulog. True. At syempre, kahit naman sa healthy na tao, kailangan mo ng sapat na pahinga. Yan, no? Ang dami nating narinig na pro tips sa ating special guest for this evening, si CJ Luis. Wala akong masabi, no? Pero marami pa. May mga tanong pa ako naisip ko lang ito ngayon Sa panahon ngayon, di ba, dumaan ka sa isang kidney transplant, no? Which is a very successful procedure nangyari sa'yo. Sa tingin mo ba, ito na ba yung pinaka modernong paraan or is there a new technology para sa karamdaman na ito? Pag may chronic kidney disease ka kasi, yung dialysis po siya, sabi po ng mga doktor, is just a bridge to kidney transplant. Kidney transplant po talaga yung talagang solution. Up to now, siya pa rin talaga. Yes. Kidney transplant po talaga. And ang dialysis po, dapat temporary lang talaga siya. Dapat pumunta ka sa kidney transplant. So when you say temporary, hindi talaga dapat siya talagang matagal. Yeah, hindi mo dapat iibigin na mag-stay sa dialysis. Kasi may mga kakilala ko talaga ang tagal.
Years and years and years. Meron po. May mga kakilala din akong nagdadialysis na ng 22 years, 13 years, 18 years. Yan. Noon kasi, parang hindi pa nila naisip yun. Pero lately, ayun, nagpumila na sila sa mga cadaver, ganyan. Yung mga disease organ donation. Yan. Kasi wala silang donor na, like, living donor. Katulad ko, brother ko, sister ko, nagtry din na mag-donate. Yan. So yung donor mo talaga syempre living, 'di ba? Living. So is there a difference? Let's say kasi meron lang ako na na encounter noon. Meron yung living donor, yung case mo. Meron naman din yung deceased, yung pumanaw na. May difference ba 'yon? Let's say yung sa quality nung kidney na ibinigay nila, i-donate nila sa receiver. The same quality ba 'yon na let's say kunyari no yung nakatanggap ng kidney na galing sa living person, let's say may 20 years pa siya. Example lang yun may 20 years pa siya. The same din ba yun, let's say yung natanggap naman nung person na to, yung kidney from a deceased person. Ganon din ba yun? 20 years din ba? Let's say the same level din ba? The same quality? Or sino yung mas matimbang doon? Mas maganda po talaga sana na living-related donor po yung magdo-donate sa inyo. Quality ng kidney, hindi ko rin masabi kung mas maganda ito or mas maganda yon. Basta ang masasabi ko na difference sa pagkakakilala ko sa ibang mga na-kidney transplant na i-compare ako sa akin, halimbawa ako, living-related donor, mas compatible talaga kami. Kaya mas mababa yung gamot na tinitake ko sa immunosuppressants. Ibig sabihin kapag mas mababa siya, mas mababa yung gastos ko. At mas lower risk of rejection. Ngayon, kapag ang donor mo ay halimbawa disease or non-related, there's a higher risk for rejection. Pero syempre, kakibat po niyan ay binibigyan po sila ng immunosuppressants na mas mataas po yung dosage nila kumpara po sa mga living-related. Katulad sa akin, living-related. Tapos yung kakilala ko, sobrang taas ng, niya, parang 10 mg yung sa kanya disease donor yung sa kanya. So, 10 mg versus sa akin, 1 mg lang yung tinitake ko. Okay. So, yun ang advantage, living and related. The best yun, no? Yung the best. Let's say, sa'yo, no? Brother, no? Sa brother, no? Ay, pwede mo ikwento. Sige, the floor is yours. Pwede mo ikwento. Gusto ko lang itanong, no? Yung kidney na nasa iyo ngayon, no? Si Jay. Kaninong kidney galing yon? Galing po ito sa aking bunsong kapatid na lalaki. So, actually, dapat yung sister ko, yung sumunod sa akin, nang magdo-donate sa akin na una. Pero during the workup process, nakita na mayroong protein dun sa ihi niya, dun sa urine protein ratio. And they said, ang explanation sa amin na mas maganda na hindi na siya ituloy dahil maaring siya naman yung magdialysis. In the long run. Sabi ganun So sabi namin, wag na nating ituloy kasi walang magandang patutunguhan to. Makakapag-transplant ako pero siya may possibility na So hindi namin itinuloy. Pero willing siya, willing. Oo naman. Tapos yung isa kong bunsong brother, siya naman yung nag-try. Na may nakita mga fatty liver sa kanya. Pero doon ako na-amaze dahil nag-diet talaga siya. Wow. Nag-diet, hindi kasi siya nag-exercise noon Pero doon nag-start yung pag-exercise niya at saka pagda-diet. Nung nakita yung fatty liver sa kanya, para lang maklear siya sa liver. Ayun. So, kaya nga umabot ako ng 2 years sa preparation ng transplant dahil doon sa mga scenario na yon. At syempre, dapat kasi mga nasa 3 months lang. On average, 3 months lang dapat siya. Pero umabot siya ng 2 years. 2 years. Kaya nga halos nawalan na ako ng pag-asa. Pero, can you name your brother, your youngest brother? My youngest brother is June Ross Luis. Wow. Yes. June Ross Luis, saludo ako sa iyo, no? Actually, job well done kasi 'di ba? That is a sacrifice 'yan, 'di ba? Bilang mahal mo sa buhay, bilang kapatid mo,
no? You are healthy, no? Talagang binigay mo yung part ng katawan mo, part mo sa katawan ng sa kapatid mo. Talaga you are worthy of a big salute, no? Good job, sir. Ayan. Yes. Kaya nga sabi ko, medyo nagiging emotional ako sa part na yun kasi dalawa silang brother ko, dalawa silang kapatid ko na nagdumaan dun sa proseso. Yung isa nga lang hindi natuloy, tapos siya natuloy. And then, one of my brothers too said na kahit na iisa na lang ang kidney niya, ibibigay niya daw sa akin. Kasi yung isang kapatid, parang may problema yung isang kidney. Pero hindi naman siya katulad sa akin. At sabi niya, alam mo, ate, kahit na isa na lang kung sakali mong isa na lang na kidney gumagana sa akin, willing akong ibigay yan sa'yo. Yun. Kaya, lahat naman sila may part. Sabi ko nga sa mga post ko na, yung family ko hindi ako pinabayaan. Na sobrang blessed ako dahil sa community ng chronic kidney disease, marami yung mga iniiwan. True. Iniiwan ng mga partner nila or asawa, ganyan. May mga kapatid na walang lakas ng loob na mag-donate ng kidney sa kanila. Kahit na siguro araw-araw nilang nakikitang nahihirapan yung pamilya nila. Yun. Kaya talagang hanga ako, no, sa youngest brother mo. Sa mga kapatid mo actually, kasi biro mo, dalawa sila na willing. Very rare yan. Di ba kahit mahal mo sa buhay yan yung nandyan yung, hindi mo naman din sila masisisi. Siyempre, takot sila. Yes, wala naman po paninisi. Hindi mali yun. Hindi rin nila mali yun. Hindi masisisi yun. Hindi po tayo naninisi dyan. Pero, they are willing to give their ultimate sacrifice just for you. Diba? Kaya yan di ba? Alam na alam ni Lord yan, yung mga ganyan sitwasyon. True. And yung patuloy po kayong pagpalain. No, your family, CJ, your siblings, patuloy kayong pagpalain ng Panginoon at patuloy kayong manalig sa Kanya, no? Na yun nga, ibigay natin, lahat tayo, no? Ibigay natin ang buhay natin sa Kanya, lahat ng thanksgiving natin sa Kanya, sa mga natatanggap natin sa Kanya, whether great or small, we really have to be thankful. Kaya napakaganda ng ng shinare mo, very very touching, very heartwarming, very inspiring sa ating mga manonood. Kaya yun nga, sabi ni CJ kanina, wag po kayo mawawalan ng pag-asa. Yan. Yun nga, gusto kong balikan yun kasi yung tanong mo kanina, ano ba yung naging impact niya or anong challenge ito para sa faith mo? Sobrang challenging na remember, kanina nga nakwento ko kay Ma'am Banji, na matagal akong hindi nagsimba. Kasi I was disappointed with what I witnessed inside the church na ganito pala. Kasi nakatingin ako sa tao yung character ng tao, yung tinitingnan ko. Kasi I was expecting na dapat when you are a servant, faithful servant, ganyan, dapat may fruits ka. Kaya lang I was really disappointed. So after that, matagal akong hindi nagsimba. And then, kahit naman hindi ako nagsisimba noon, hindi ako dumating sa point na sinisisi ko si Lord. Pero nung nagdialysis ako sabi ko nga, sunod-sunod yung nangyari. Nagdialysis ako, nagka-vertigo ako, asthma, nagkaroon ako ng TB, nagkaroon ako ng pneumonia, ganyan. Tapos nagka-problema ako sa mata, sa paa, sunod-sunod. Yun yung time na talagang galit na ako, ganun. Kasi parang 360 degrees yung ang hirap. Naging emotional ako pag naalala ko yun kasi 360 degrees your ng lowest, buhay ko Talagang low. Yung lugmok ka na. Bakit 360 degrees? Financially, personally, relasyon ko sa family ko, affected. Ako, relasyon ko sa sarili ko. Parang, ayun. And then kasama yung pressure na parang na-stuck na ako dito. Ano nang mangyayari sa akin? Tapos, dumating na yung time na, ayun nga, yung kino-question ko na si Lord. Gaano ba ako kasama para sa akin itong mangyari? Totoo pong dumating yun. Sabi ko nga noon, hindi ko, sa mga nangyari noon na marami pa na nahirapan din ako, never ko siyang kinwestiyon. Pero nung time na yun, dumating yun. And then, syempre, tuloy pa rin yung buhay kahit na meron kang pagda-doubt. Pero anong nakakatawa nga nito na nangyari sa akin, kahit na meron ganun, nagpe-pray ako. May mga gabi, madalas gabi, nagpe-pray ako, Lord, wag mo na nga akong gisingin bukas.
Oh, yeah. Pero, pag gising ko ng umaga, ay Lord, thank you, gising pa ako. Parang ganun. Nakakalito Pero, syempre, I was, affected talaga ako emotionally. 360 degrees ng buhay ko. Kaya nga, pag kinukwento ko dun sa Sunday school namin, parang dito na-address. During sa Sunday school, sa mga Bible study, Wednesday or Sunday ng Vesper, parang dito na-address yung, yung trauma ko. Yung trauma ko dun sa experience ko. Hindi lang yan, kundi sa experience ko noon pa, bago pang mangyari ang lahat ng ito. Na halos ayaw kong ikwento dahil nagiging emotional ako. Like, True. parang masakit para sa akin na ikwento na nangyari yung mga ganun. Pero, ayun. Pero unbeknownst to you, no? Tulad yan, ikinwento mo ngayon. I'm sure yung mga viewers natin, lalo yung nakaka-relate, I'm sure nabigyan mo sila ng pag-asa, no? Yung sa kwento mo na yan, na sa'yo, ayaw mo ikwento, di ba? Kasi Totoo. very emotional ka May iyak ka, masyadong malulungkot ulit. At saka, Pero ang laking tulong yan. So, kaya it's okay, no? Talagang maganda yan. Nagiging blessing ka para sa mga viewers natin. Tsaka nawalan ako ng self-confidence nun kasi matagal na naging independent ako Pero nung nagkasakit ako, naging dependent ako sa family ko. Yeah. And nagkaroon din kami ng yung parang fundraising, ganyan. Nagkaroon ako ng page ng fundraising. And isa nga sa mga kaibigan ko na nag-message sa akin na nagpadala sa akin ng tulong ng ilang beses. Kaklase ko siya nung college. Sabi niya, alam ko hindi mo gagawin yan kung hindi mo kailangan. Kasi I used to be, talagang independent ako Tapos I had to defend, like, dumepende ako sa pamilya ko kasi kailangan. Yeah. Nag-fundraising pa ako, di ba? Di parang nalaman na ng lahat ng tao na na mayroon akong karamdaman, ganun. Kahit na ayaw ko, gusto kong suluhin, but I need help from other people. Yan. And dito ko nga masasabi, sabi mo nga, di ba, nasabi nga natin na huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Dahil, during those times na kahit na wala na akong kinu-question ko na si Lord sa nangyayari, galit ako, ganyan. In the back of my head, parang alam ko na nandyan pa rin siya. Kasi, sa kabila lahat ng nangyari na to, parang may alam ko na mayroong mga blessings na dumarating na hindi ko inaasahan. Kasi katulad na lang nito, nung may nag-offer sa akin, kasi kaya nga nasimulan yung kidney transplant ko. Kasi, meron kaming kalapit bahay na nag-offer sa akin ng, ano ba yung kailangan mo? Nagtanong siya, ano yung kailangan mo para makapag-start ka ng kidney transplant? Kasi naawa siya sa akin. Yung asawa po niya ay parang hinire po namin na mag-drive nung tricycle na siya yung susundo sa akin at maghahatid sa dialysis center. Tapos minsan sumasama yung asawa, ganyan. Tapos nakita nila na pag naglakad ako, para akong lasing, para akong matutumba, maumutog yung ulo ko sa semento, ganyan. Kasi hindi ako makabalance. At sabi niya ay parang naawa daw siya sa akin at naantig yung puso niya. Kaya nagtanong siya kung ano ba yung kailangan mo para makapag-kidney transplant ka. Pinakauuna po na kailangan para makapagsimula ay yung show money. Kaya tinulungan po niya ako sa show money. Ayun. Kaya nga sabi ko, hindi ko naman siya talaga kilala. Hindi kami magkakilala na close, ganyan. Pero nag-offer siya na tulong. Kaya ako nasimulan yung kidney transplant process. So, sobrang dami. Tapos nung isa pang na-hospital ako, 2 beses ako na-hospital. Nagkaroon ako ng tuberculosis. Tapos, pneumonia. So, tuberculosis, mga August 2021, nang na-hospitalize ako ng mga 11 days. Na akala ko nga may cancer ako noon. Pero, thank God na hindi naman. So, tuberculosis yung diagnosis nila. And then, after a week after ko ma-discharge dahil doon, na-hospitalize na naman ako dahil sa pneumonia. And during that time, yung employer ko, na magsi 6 months pa lang ako kasi bago lang ako doon sabi nung manager namin ay, Deregularize niya ako kahit wala pa akong 6 months. Wow. Ang totoo niyan, fixed term lang talaga ako. Like 6 months lang. After 6 months, wala na ang employment. Pero sabi niya, maayos naman daw yung performance ko in the past months. Kaya lang, mga a month bago ako mag 6 months, na-hospitalize ako. Siyempre, affected yung performance. Pero ang sabi niya, ang ginawa niya, ni-regularize niya kaagad ako. Tapos, inactivate kaagad yung HMO ko para makover yung hospital bill ko. Yun. Which is, like very rare. Hindi ka makakakita ng ganong tao. Yeah, that's true. Yeah.
You are so blessed. Totoo yun. Pero yun nga, yung sa mga nakaka-relate sa case mo, wag po nating isipin na let's say yung nangyari yung sitwasyon mo, no, na talagang pinagpala ka, no, ng Panginoon, dinirect ka niya sa mga tao, the right people, di ba? Actually, dinala niya yung mga tao. That's true. Ngayon, yung mga nanonood ngayon na nakaka-relate, wag po tayong mawala na isipin natin, siya yun siya yung pinagpala. Ako yata, hindi ako pinagpala na gano'n. Hindi, yun nga, yun, nakwento nga kanina ni CJ, the same din yun. Di ba? Everything has a reason, di ba? Yung in God's perfect time. Yes. Kaya, yun nga, patuloy lang po tayong manalig sa Panginoon at si Lord na ang bahala sa atin. So, ganyan po yung ginawa ni CJ, no? Ganon na ganon ang ginawa niya. Hindi niya ine-expect yung mga people. Yung mga people na yon na sila pala yung makakatulong sa kanya, sila yung nakapagbigay ng napakalaking impact, 'di ba? Sa pagbabago ng kanyang let's say kalusugan mo, 'di ba? Kung ngayon nandito siya ngayon, no, kausap namin, nandito sa ating podcast na 'to, napapakinggan niyo siya ngayon, nalaman niyo ang kanyang life story, ang kanyang mga pinagdaanan. That is something. Kaya lahat po tayo, no, let's look up to the Lord. Wag po tayo mawala ng pag-asa. Lahat po tayo ay meron tamang panahon na ibibigay ang Panginoon para sa atin. Tama po. So I think parang mayroon kang mga lesson na kailangang matutunan. True. Ayan. Kasi katulad sa akin, ngayon ko na-realize yung lessons na gusto niyang ituro sa akin. Kaya nga, during Bible study, again, ulitin ko, Bible study, na kinuwento ko na parang yung buhay ko binaliktad, upside down, 360 degrees na binago. Kasi ibang-iba ako nung panahon na bago ako mag-dialysis versus ngayon na yung parang bumalik ako sa church. Yan. May mga nakasalimuha ako sa Bible study, yan, kaibigan, yan. At saka sa bago kong ngayon, community, yung mga kasama ko sa organization sa dialysis. Parang everyday I am being reminded kung gaano ako ka-blessed. Yeah. At kung paanong dumarating yung blessing sa ibang tao. True. Ayun. And at the same time, may mga malulungkot din na nangyari, no? Madalas namin na-encounter na may mga taong ganito na dahil nga sa sakit na to ay nawala, pumanaw na sila. And still, lalo na kahapon may nabalitaan nga ako na gano'n. Yung tao na yon, mahilig siyang mag-vlog, magsayaw. Masaya siyang magsayaw kahit na minsan binubuli siya, ganyan. Pero nakakatuwa kasi sa kabila ng pinagdaraanan niya ay nakakapaghatid siya ng parang galak sa ibang tao na nanonood sa kanya. And sabi ko, napakaiksi ng buhay. Pero siya parang ginamit niya ng maayos naman yung natitira niyang panahon. That's true. That's so true, no, CJ. And ito nga, di ba, nagbablog ka rin. So, meron ka bang pwede mo i-promote yung mga vlogs mo sa Facebook or saan pang mga social media yun? Sige. Lang naman, sa Facebook lang naman talaga ako nagpo-post ng personal experience. May page ka? Yung page. lang, personal ko, yung personal page personal ko. Talaga, yeah? Bakit yung personal? Kasi, pwede naman akong gumawa ng ibang page, sa totoo lang. Pero true. sabi ko, kung i-share ko man yung journey ko, I like my friends first okay, to read it. That's good. And to be blessed by that story. That's good. Bakit ko papahirapan na papabutin sa ibang mga tao? Nandito na yung mga friends ko, tapos pinablik ko naman siya kung may mga tao na hindi ka ako kilala, mababasam naman nila yun at saka mapapanood. Yun. Actually, maganda po talaga, no? Kung gusto nyo po, add friend nyo po si CJ Luis. Ngayon, dadami yung baka mapuno yung friend request mo, no? Actually, napapanood ko yung mga vlogs niya, no, sa Facebook. Very informative and legit talaga. Lahat ng information na sinasabi niya doon is 100% legit talaga na bilang talagang experience mo. Di ba? Experience talaga niya, yung personal experience niya being a CKD patient before. Yung, di ba sinasabi mo doon yung mga trips, di ba? Yung wag tayong mawawala ng pag-asa. Yung mga gano'n, di ba? Kasi marami totoo yun . Nakikita ko nga yung mga comments, di ba? Yung mga comments na
na meron kasi doon, parang ano na alam mong, kahit hindi naman malinaw yung ano niya, alam mo yung ramdam na hopeless, no? May mga ganon. Maganda po yan kasi lalo na sa cases po ninyo, maganda yung tulungan. Lahat po tayo tulungan. Wow, napaka-inspiring ng shinare mo, no? Life story mo, spiritual journeys mo, si Jay. Ano ba yung simptomas na pinaka-common? Yung nag-i-start pa lang itong pag magkakaroon ka ng CKD. Ano yung mga napansin mo nun sa'yo? Mga indications? Nagkaroon po ako ng symptoms ay na ako. Stage 5. May hypertension. Okay. UTI, hypertension, ganyan. Kasi po ang chronic kidney disease, sabi po ng ating mga doctors or sa pag-aaral nila, sa early stage po niya, wala pa siyang symptoms. Pag sinabing early stage, yan yung stage 1. Stage 1, 2, 3A, 3B, 4, stage 5. So, ang symptoms po lumalabas na siya at the latter stage, 4 or 5, ganyan. Kaya nga yung kung sinasabi nung nakarang taon na may 7 million Filipinos na diagnosed na ng chronic kidney disease, maaring mas mataas pa dahil yung iba walang mga symptoms. 'Di ba? Usually tayong mga Pilipino magpapa-check up lang pag hindi na natin kaya. Mm-hmm. Kaya nga kung sa inyo po na malalakas, hindi pa na-diagnose ng kung ano mang sakit at meron kayong mga konting mga nararamdaman, huwag niyo pong binabaliwala. Magpa-doktor po kayo. Okay. Magpa-check up, laboratory, lalong-lalo na po sa kabilang po sa mga high risk katulad ng may mga history ng family nila ng hypertension at saka diabetes at saka obesity. Sadyain niyo pong mag-monitor ng blood sugar at blood BP niyo. Sorry. Hypertension yan. Yung high blood, ganon. Monitor po. Now, let's say yung mga symptoms, no? Let's say kunyari ako. Parang napapansin ko mga lately, parang lagi akong fatigued. Lagi akong parang nanghihina, nanlalambot. Do I have to be worried na baka meron akong gantong condition? Aside yung sabi mo nga na magpa-check up agad. Pero kasi di ba, halimbawa yung gano'n lang naman, yung parang pagod ka lagi, parang nanghihina ka lang. Minsan parang iniisip mo, parang hindi pa naman dapat ako magpa-check up, di ba? Usually ganun tayo Carry ko pa, di ba? Kaya ko pa naman to Pero do you think na hindi rin dapat sa walang bahala yun? Ano? Let's say, 1 week ka nang puro ganon. Nakakatulog ka naman maayos, nakapag-rest ka naman. Pero bakit ganon? Parang lagi kang matamlay, over-fatigue. Ito rin ba? One of the symptoms din ba to? Kunyari yung yumuko ka, tapos yung biglang tumayo ka. Yung parang nag-groggy ka. Meron din bang ganon? Yun sa part na yun, hindi ko alam. Pero sa fatigue, kasama yun. Kasama po siya sa symptoms, yung sa fatigue. Kaya, mag-worry ka ba dapat? Hindi ko masasabi na dapat kang mag-worry, pero mag-worry ka pag na-diagnose ka na. Ang kailangan nyo pong gawin ay umaksyon ka agad. Kasi unahin nyo munang tanongin yung sarili nyo, normal ba na ganito yung nararamdaman ko? Yun, yeah. Ayun. That's true. Kasi minsan parang binabaliwala natin to. Ako nga, may feeling mo mayroon na akong symptoms before Pero ang nangyari kasi dahil sobrang tamad ko na pumila sa clinic, may HMO po ako So common naman kasi yun common. Normal yun Pipila ka sa clinic like abutin ka ng kalahating araw or mga ilang oras. Ayoko po talagang pumipila noon. Pero ngayon wala na akong choice kasi may sakit ako Pero that's true no? Kasi nga yung ganong scenario, yung meron ka nang nararamdaman, gusto mo magpa-check up, tapos makikita mo, sobrang haba naman. Ang haba na ng pila, ang tagal pa ng proseso. Di ba? Parang, ayoko na nga, uwian na to. Pero, ganun alam niyo sir, ang maganda ngayon kumpara before. Ngayon kasi mayroon ng mga online check-up. Ayan. Tama. So, pwede po kayong, imbes na pipila kayo doon sa clinic ng doktor, magta-travel pa kayo, mag-schedule na lang po kayo online. True. Para, over the phone or whatever, Zoom, kung ano yung gagamitin ninyo para hindi na kayo ma-hassle ng pagta-travel or paghihintay. And another problem is yung nangihinayang yung sa gastos. Totoo yun. Totoo. Normal din naman yun. Kasi nga, di ba, yung pag nagpa-check up ka, hindi rin siya biro-biro. Siyempre, ang mahal din nun di ba? Hindi lang naman siya 100 pesos, Totoo 200 pesos. Hindi ganun Usually, more and more yun. Nangihinayang talaga tayo. Pero, sabi nga ni CJ,
wag natin i-compromise. No? Tama totoo yun po. eh. Wag natin i-compromise. Kung parang napapansin mong, sabi mo nga, normal ba to? Itong sa akin to nararamdaman na to, bakit ganito ako? Gano'n. Pag napansin yung parang abnormal na, di ba, yung condition nyo, wag na kayong manghinayang. No? Totoo po. Maski sa financial, sa oras, o yung sabi nga, yung sa pila na matagal, wag na rin tayo manghinayang kasi health natin eh. Kaya nga sinabing, health is wealth. Di ba? Totoo yan. Regarding po doon, 1,000 lang naman check-up sa mga espesyalista. Nilalang ko kasi kino-compare ko po sa True, gastos true. kapag ka nagkasakit ka na. Mm-mm. Walang-wala po yung 1,000 na check-up or ilang libo sa You're gonna spend more. laboratories. Yeah, Because that's nothing kapag po lumala na yung sakit ninyo. true. Ngayon, nag-worry po kayo sa ganyan, maaari po kayong mag-take advantage po kayo dun sa mga yung mga mabababang gastos. Halimbawa, parang dun sa pwede bang magbanggit ng Sure. halimbawa dun sa generica na lagi kong dinadaanan at na binibilihan din ng iba kong gamot. Meron silang nilalagay dun na parang mababa lang yung free yung consultation. 350 pesos lang ang bayad sa mga laboratories na madami na yon. Ilan na rin yun. So take advantage of those na pinoprovide ng ibang mga pharma companies. Take advantage also of the consulta package of PhilHealth kung saan cover na po nito yung mga madami na pong mga laboratories ang cover niya. Procedure, mayroong mammogram, mga ganyan. Okay. Tsaka yung consultation kasama na doon. So, yung programa po na yun ay para po sa early detection and prevention na rin po ng mga chronic illnesses. Ayan. So, take advantage of those kung wala po tayong pangbayad ng cash sa doktor. Yun. Unang-unahin nyo pong isipin, yung health nyo po ang pinaka-importanting asset ninyo. Kasi kapag nawala po yung health ninyo, lahat din ng meron ka, maaaring mawala. Ito pa yung nakakatawa dyan di ba? Minsan yung mentality na ganito, nakakapag-ipon sila para makabili ng mamahaling cellphone na branded. Yes. Pero pagdating sa yung health, sa health, wala akong panghulog dyan wala akong budget dyan, yung mga ganun. Diba? Totoo. Totoo po yun. Minsan ako rin guilty din minsan ako dyan. Oo. No, minsan. Pero yun nga, isipin po natin talaga yung future natin. Especially, ano ba ang tao? Ang tao, as time goes by, hindi siya bumabata. Di ba? We grow older. Kasi kahit anong mangyari, di ba? Matagal lang ang proseso, pero alam mo rin kung saan ka pupunta maaring 20 years old ka ngayon. Pero someday, magiging 60 ka rin. Di ba? Ganon. Magiging 40, 50, 60 years old ka rin. So, ngayon, siyempre, as we grow old, nag-iiba na yung body natin di ba? Nag-iiba na yung capabilities niya. Di ba? If we are young, we are stronger. Pero as we grow older, tayo nagde-degrade. Totoo yan. Kaya talagang it is an investment sa wealth. Kung tayo ay nag-i-invest sa ibang bagay, we should mag-isip din tayo na we have to invest sa ating welfare, yung health natin. Totoo po yun. Kaya wag po tayong manghinayang sa expenses natin, lalo na sa kalusugan natin, lalo na kung tayo ay nasa sitwasyon na ganito, may problema tayo sa kidney natin, sa heart natin, sa dugo natin, 'di ba? Yung pagiging hypertension, meron tayong hypertension, meron tayong diabetes. Wag tayong manghinayang, Let us invest kasi aanhin mo din yung mga invest mo sa ibang bagay. Kung yung failing ka na, 'di ba? Nagkasakit ka. Nagkasakit ka na, mahina na katawan mo, hindi mo rin may appreciate, 'di ba? Yeah, true. Ang nangyayari pa kasi sa iba, yun nga, tulad ng sabi mo, mas inuuna pa yung mga gadget. Kasi sanay tayo ng instant gratification Unlike sa investment, matagal bago mo makuha. Yeah. Kaya lang, katulad nga ng sabi Di mo natin nakikita, kanina, yung health kasi natin yung pinaka-importante sa lahat. Ngayon, kapag nagkasakit ka na wala yung health mo, eventually, yung mga gadget na binili mo, kotse man yan, kung may kotse ka, inuna mo yung kotse, mayroon kang
ari-arian, maaring may benta mo siya agad-agad, half price. Kasi ikaw maghahanap ikaw yung nangangailangan ng taong bibili. So malamang baka baratin ka pa nila. Ayun. So, health talaga. Unahin natin yung health. And syempre, mas maganda pa rin yung lifestyle natin, baguhin na natin para ma-prevent yung pagkakaroon ng mga sakit. Ganun. Yan. Okay, words of wisdom from CJ Luis. Pakaganda ng kanyang ibinahagi sa atin, sa mga viewers natin here in the Philippines and all over the world, mga brothers and sisters natin, OFWs. Ngayon, kung meron tayong mga kamag-anak, kapamilya na dumadaan po sa ganitong sitwasyon na merong CKD or chronic kidney disease, whether mild pa to, yung sinasabi nga stage 1 pa, yung mga nasa early stages pa lang, or yung medyo nasa mga later stages na, tuloy lang po natin, Yun nga, sabi nga, importante din kasi yung lifestyle, Huwag rin tayo of course, yung gamot, yan yung magpapa-relieve sa atin. Pero let us all be reminded, kailangan yung lifestyle din natin. Kasi kahit nagme-medication tayo, let's say we are CKD patients din, nagme-medication tayo, pero pagdating naman sa discipline na, let's say, sa food, tapos yung sa katawan mo, nagpupuyat ka rin lagi, di ba? Masyado ka inaabuso mo, di ba? Parang useless din, di ba? Parang useless din yun. Kasi kahit nagme-medication ka, ganun din naman, yung lifestyle mo, discipline mo, wala ka, parang useless. You are just parang wasting. Parang sinasayang mo din yung di ba? Meron kasing ibang mga tao na yung thinking kasi nila is ano ba yung matatawag na yun? Parang gusto na lang nilang enjoy yung buhay nila. Kaya kahit na bawal o kinakain na lang nila. Very common yan. Ako naman, I agree na dapat na enjoy mo pa rin yung buhay mo. True. Kaya kahit nung nagdadialysis pa ako, as much as possible, huwag kang inom ng mga Coke, ganyan, kasi tataas yung phosphorus mo. Pero ako, umiinom. Halimbawa, para masatisfy lang yung cravings ko sa Coke, iinom ako ng ganitong isang baso. Ngayong week na to, next week naman yung kasunod. Parang ganon. Siyempre, i-balance mo siya. I-budget mo kung kailan mo iinumin. That's discipline. At saka yung prutas. Ang pinaka-paborito ko kasi kung kainin ay mangga. Uy, ang tamis nun. Actually, paborito ko yun. Actually, hilaw siya. Actually nga, asin siya na nilagyan ng mangga kasi parang mas marami pa yung asin na kinakain ko kaysa dun sa... Para sumakit yung pangako. Yung sinabi mo, mangga na may asin. Mas madami yung asin, pero hindi dapat ganun kasi pag marami naman yung asin, tendency mag-re-retain ng water yung katawan mo. Para sa isang dialysis patient, delikado yun. At kung marami namang prutas, halimbawa mangga, potassium naman yung tataas. Delikado pa rin yun. Pero tinatiming ko na ginagawa ko siya mga ilang oras bago ako mag-dialysis. Para mapasama din siya pag nag-dialysis ako. So meron ka na encounter na let's say meron siyang CKD patient na meron siyang sarili niyang dietitian or nutritionist. May kakilala kang ganon? Yung aside yung sarili lang niya, let's say ikaw, di ba, yung sarili mo lang, yung talaga may nagko-coach, ganito, ito yung mga takal ng mga food mo, ini-intake mo. Parang wala pa na-encounter na gano'n. Wala pa naman, Pero I think, siguro merong gano'n, let's say yung well-off people, yung siguro they can afford, to dietitian. Pero siguro it works, kasi alam nung dietitian yun Pero depende din kasi iba yung ng patient di ba, na CKD. Yung mga nasa early stage pa lang na na-detect, nagda-dietitian talaga yung mga nutritionist kasi para mabalance yung yung intake nila ng mga pagkain. Ayun, para hindi siya mas lumala pa at umabot sa dialysis or para mas ma-prolong pa yun bago siya mag-dialysis. Ayun. Alright. So, napakaganda ng ating usapan with our special guest for this evening, si CJ Luis. Now, CJ, the floor is yours. Ito na ang pagkakataon mo
na batiin ang mga gusto mong batiin, i-promote mo ang gusto mong i-promote, i-shoutout mo ang mga gusto mong i-shoutout. Go! Unang-una po, gusto kong i-promote po yung sa Hope NKTI na disease organ donation. So disease, ibig sabihin po yung cadaver parang deads na siya. So meron pong may option po kayo na mag-register doon para pag dumating man yung time na kunin na tayo ni Lord ay yung mga po natin, yung mga body organs na pwede pa nilang gamitin ay pwedeng ibigay sa ibang mga pasyente na nangangailangan nito katulad ng mga chronic kidney disease patients. Ayun, yun yung may mga nakilala na ako na nakatanggap noon. So, mamimili naman po kayo doon kung ano yung mga gusto ninyong i-donate pagdating ng araw. Pero syempre, unang-una po, hindi ko pinopromote yung dito syempre. Unang-una po is prevention pa rin. Alagaan nyo po yung mga health nyo. Ito pong sa disease organ donation lang naman po ay pag nag-sign up po kayo, let your family know. And pagdating po ng araw na kunin tayo ni Lord ay mayroon po kayong parang iiwan na rin na tulong po sa ibang mga tao na may kailangan ng organs. Yun. Ayan, napakaganda. And sa akin naman po, lalayo po kayo pag may pumaradang puting van. Kasi hindi kayo magdodonate kukunin sa inyo. No? Walang option. Kidding aside. So, you can greet your friends. Yeah. Siyempre, unang-una, gusto kong batiin at pasalamatan yung aking pamilya na all-time supportive po sa akin simula nung, ever since nung nagda-dialysis ako hanggang ngayong kidney transplant patient na ako. Siyempre, gusto ko ring batiin yung mga naging doctors ko dito sa NKTI, sa outpatient services na papaalis na po sila kasi gumraduate na. So, pag outpatient service po kasi, under kami ng charity, ang mga nag-handle po sa amin, mga fellow doctors. So, yung mga naging doctor ko po ay gumraduate na, so papaalis na sila. At maraming salamat po sa inyong service. More blessings po sa inyo, syempre. At career, success sa inyong career. Gusto ko rin batiin po yung mga nurses din po sa NKTI na siyang nag-alaga din po sa akin nung mga time na ako ay na-confine. Gusto kong batiin yung mga doctors po namin sa dialysis, sa Octarine Dialysis Center. Yun, mga naging doctors ko po dyan, mga naging nurses, syempre yung mga staff, technician, at yung mga kapwa ko pasyente. Yes, maraming salamat sa inyo po sa pag-aalaga. Naging malaking part po kayo ng buhay ko bilang isang CKD patient. At yung aking mga kaibigan, yung mga kakilala na hindi ko inaasahan na nung nag-fundraising ako, biglang nag-message sa akin, tapos nagpaabot ng tulong. Hindi ko inaasahan yun. Kaya sobrang salamat kay Lord. Blessing po kayo and more blessings po sa inyo sa family nyo. Siyempre, yung mga kasama ko sa CKD community, Dialysis PH, yung mga kasama ko pong admins, yung mga officers po namin, mga naging kaibigan na rin sa Kidney Transplant Alliance of the Philippines. Ayan, binabati ko kayong lahat. At ipagpatuloy niyo po yung inyong mga advocacies kasi marami po kayong mga natulungan. Isa na nga rin ako sa natulungan dati ng mga ganitong advokasya kasi dito ko natutunan yung CKD. Kung paanong lumapit at humingi ng tulong, sa kanila ko po yung natutunan. Sa mga kapwa ko pasyente na patuloy na tumutulong sa chronic kidney disease awareness kung paano makahingi ng medical assistance. Yan, sobrang salamat sa inyo, ipagpatuloy niyo po yan at lalo kayong i-bless ni Lord. Yan. Vesper Choir. Of course, Vesper Choir at sa ating Sunday School, ang Guad Family. Sa Guad Fam, ang dami kong, gusto ko na rin i-promote yun Yung Sunday School, mga Bible studies, kung kayo man po ay masasabi ng laki kayo sa Sunday School, simula pagkabata or nung nag-youth kayo, yung pagsa-Sunday School hanggang ngayon kahit na mag-adult kayo is still very helpful. Kasi actually, yung mga natutunan ko dito is alam ko na noon pa. Pero ang maganda dito, it's like a reminder. Yeah. And then in addition to this is the wisdom of our mothers dito sa, alam mo naman natin, puro mother yung nandun. Iba talaga kapag ang mga kasamang mo, mga matured and marami ng experience sa buhay.
So, kung feeling mo hindi mo alam ang gagawin, join the Bible study. Hindi ka magsisisi. So, anong oras to? Ang Vesper Bible Study ay nag-start po siya ng 3:30 p.m. every Sunday. Dito po sa Central United Methodist Church. At kung hindi kayo available ng weekend, meron namang midweek. Nag-start naman po siya ng 4 p.m. Ang ating teacher ay si Ma'am Janet. Wednesdays, yan. Yes, Wednesday. So, yan. Sige. So, punta po kayo Wednesday sa midweek service. Yan nga, pinromote ni CJ. Then, sige, more. Ayun. At syempre, hindi ko naman nililimit doon. May mga, kung hindi po siya pasok sa time nyo, meron naman pong mga Bible studies in the morning. So, I'm not sure lang kung ano yung oras nila. Oo nga, no? Oo. Ayun. Ang importante po ay matuto po tayo and ma-remind tayo ng mga wisdom na maaaring natutunan natin pero nakalimutan at hindi na na-apply sa buhay natin. Yan. At syempre sa Vesper Choir, una-una, maraming salamat sa pagtanggap sa akin kay Ma'am France. Ayan. At sa warm welcome, sila yung nag-pray sa akin bago ako mag-kidney transplant. Yan. At masaya ako na kumakanta sa choir kahit hindi pa ako ganun kagaling. Hilig ko rin naman talagang kumanta. At mahirap ang mag-alto, pero kahit pa paano ay unti-unting natututo. Yan. Pero ngayon, kung gusto mo, meron tayong gitar. Oo, hindi ko kaya. Ayan, maraming salamat CJ sa napakagandang natin. May gusto sige. pa akong come on, go. Wait lang, syempre, yan, sige, munti ko na makalimutan ako kasi nabanggit ko na kanina. Syempre kay Pastor Jordan at saka kay Ma'am Malu. Oo nga naman. Una-una sa lahat, syempre, sobra-sobra akong nagpapasalamat kasi kayo po yung nag-welcome sa akin consistently. Pinagpe-pray niyo po ako palagi. Ayan, sobra ko pong na-appreciate yun. Kaya nga sabi ko, bumabalik ako lagi sa simbahan kasi una, natutuwa ako may bumabati at nagpe-pray sa akin. And syempre yung comfort dito ko siya nahanap eh. At syempre sa mga sumunod kong naging kaibigan, ang kasunod po kasi ni na Pastor, Mambalo na nakilala ko na ay si Nanay Lita. If I remember it right, nakilala ko siya during anniversary ng GCCF kasi siya yung lumapit sa akin at nag-welcome. Then from then, lagi na niya akong binabati. Yeah. Tapos nung nagka-activity nga yung Vesper Choir na parang mga puzzles yan, I decided to join. Like, ganyan. Doon ko naman nakilala si Manong Maricar at si Manong Mel. Na mabait sila, talagang down to earth at napaka-committed sa kanilang committed po sila talaga sa ministry. And kahit na gano'n po sila, sobrang bait. Pero may mga hindi kami, parang may mga times na hindi sila nag-agree sa opinion ko. Ganun din. Parang yun yung mga kaibigan na gusto mo na very vocal. Pagka sinabi nila lang hindi sila agree sa akin, sasabihin nila. Kasi doon ka sa kanila matututo. And at the same time, they are very compassionate at committed sa kanilang faith. Yan. Thank you so much again, si J. Luis, sa napakagandang life story mo, journey mo, spiritually, emotionally, lahat na. At sa inyong contribution, yung advocacy mo na being a CKD patient noon, na patuloy kang binibigyan mo ng wisdom, yung mga katulad na mga pinagdaanan mo noon sa ganyang condition. Thank you so much sa pagkakataon na yan. At pagpatuloy mo yan, Pagpatuloy mo yan. So, wag ka rin mapagod. Wag kang, wag kang manawa. Di ba? May mga ganun eh. Kasi minsan marami tayong yung mga detractors, di ba? Minsan kumukontra, pilosopo, ganun. Pero pagpatuloy mo lang yan kasi ang laki ng naitutulong mo. Ako, kahit hindi ako CKD patient, damang-dama ko sa mga vlogs mo, yung advocacy mo, na para ma-share mo ang gusto mong maitulong sa mga CKD patients out there, regardless kung anong edad pa meron sila, may mga bata, may mga nasa hustong edad, may mga elders. Ang laki-laki po ng naitutulong ni CJ sa kanyang yung kanyang advocacy na yan to fight, and to awareness
sa mga chronic kidney disease patients. So again, thank you so much, CJ Luis. So mga viewers natin out there dito po sa Pilipinas and all over the world, sa mga brothers and sisters natin, mga OFWs, again, maraming salamat po ulit sa inyong pagtakilik at panonood dito po sa programang ito, Anything Goes with DJ Happy on GCCF and CUMC. So magkita-kits po ulit tayo next Saturday po, same time, same place po. Ano ba yung place na yon? FB page po, GCCF sa Central United Methodist Church every 7 p.m. Saturdays. Also, maraming salamat din po sa mga, again, yung mga partners natin, no? Mga nabanggit ko kanina, sa Anything Goes crew, sa staff po namin na patuloy po ang pagsuporta sa Central United Methodist Church. Thank you so much. So sa mga viewers natin ngayon na may mga pinagdadaanan, no, huwag tayo mawala ng pag-asa. Bakit? Ayon nga po sa Ephesians 2:10, we are God's masterpiece. We are God's handiwork. Ayan, bakit? Nilikha tayo ng Panginoon with a purpose, with a reason. At hindi niya tayo nilikha ng basta-basta lang, di ba? Nilikha tayo bilang isang obra, isang art, isang masterpiece. Kaya kapatid, meron kang halaga, kung meron kang pinagdadaanan, maliit man o malaki, down na down ka sa buhay mo, very disappointed ka lang, wag po tayong mawala ng pag-asa. Always be reminded, tayo ay likha ng Panginoon and we are His masterpiece. Also, we can make a difference in our work. We can make a difference in our school. We can make a difference in our homes. We can make a difference in our church. And we can make a difference in everywhere we go. And whatever the things that we are going to do. Lagi po tayong may magagawang pagbabago. Bakit po? Dahil tayo ay nasa Panginoon. Alright. So again, maraming salamat po ulit sa ating lahat, sa inyong lahat. This is DJ Happy saying, pagpapala pa more and keep the faith everyone. God bless us all.